Magandang araw po sa inyong lahat. Ating tatalakayin ang dalawang uri ng disenyo. Ang unang disenyo ay tinalakay ni Binibining Regalado, ang disenyong pahalang o horizontal design. At ngayon, dadako naman tayo sa ikalawang disenyo, ang disenyong patindig o vertical design. Disenyong patindig o vertical design. Ito'y kiling sa paglathala ng maraming balita sa pahina. Ang bawat balita ay nakalatag sa isang kolum lamang. Kung 3 kolum ang ginamit, 3 kolum ang haba ang ulo nito. Ang disenyong patindig ay isang estilo ng pag-aayos ng mga balita sa pahina, pahayagan kung saan ang mga artikulo ay nakaayos pababa. Sa halip na pababa o pahaba, bawat balita ay nakaayos sa isang kolum lamang. Kaya isang kolum lamang, kaya kapag mas maraming kolum ang ginamit para sa isang balita, ang ulo o pamagat nito ay sumasangkop din sa ganong bilang ng kolum. Halimbawa na nga lang, kung ang isang balita ay nakalalatag sa 3 kolum, ang headline nito ay ganito rin ang estilo kapag nais ipakita. Ang maraming balita sa isang pahina at para mas madaling sundan ang mambabasa ng bawat isa dahil nakahiwalay at patayo ng pagkakaayos nito. Ito ay karaniwang ginagamit para sa organisado o madali basahin ang mga balita. Pag-aanyo ng pahina. Ang pag-aanyo o layout ng pahina ay kaayusan ng mga larawan at mga iba't ibang lathala sa pahina upang maging kaakit-akit at kawili-wilong hayan ito. Ang pag-aanyo ng pahina ay tumutukoy sa masining at maayos na pagsasaayos ng lahat ng nilalaman sa isang pahina o pahayagan. Maaari din ng mga magazine, kabilang dito ang mga larawan, artikulo o teksto at mga iba't ibang elemento ng lathalain. Layunin nito gawin kaakit-akit sa mga mata o sa mga nagbabasa, madaling basahin at mas epektibo ang paghahatid ng impormasyon sa mga mambabasa. Hindi lamang ito basta pagsisiksik ng nilalaman o sa isang pahina. Ito ay isang uri ng sining na agham na kailangan pag-isipan at planuhin ng maayos. Sa madaling salita, ang pag-aanyo ng pahina ay parang pagdedekorasyon sa isang silid. Hindi sapat na may laman ito. Kailangan maayos ang pagkakalagay ng mga gamit upang maging maganda at comfortable. Ganon din sa pahina, kailangan ayusin ang mga nilalaman upang maging kaaya-aya at epektibong tagapaghatid ng impormasyon. Ngayon, dadako naman tayo sa kahalagan ng pag-aanyo ng pahina. Una, upang pagandahin ang pahina, sa English, to make the page attractive. Pangalawa, upang bigyan antas ang bawat balita, sa English, to grade the news. Pangatlo, upang magkaroon ng pahayagan ng sariling personalidad. Una, upang pagandahin ang pahina, to make the page attractive. Ang maayos na pag-aanyo ng pahina ay nagbibigay ng kaayusan at sa ganda ng kabuuan ng mga pahina. Kapag inayos o maayos ang pagkaka-layout ng mga artikulo, ng mga larawan, pamagat at iba pa mga elemento, mas naaakit ang mga mambabasa nito. Ang disenyo ay hindi lang para sa forma. Ito ay nagsisilbing paanyaya o kaakit-akit para sa mga mambabasa. Kung magulo o masikip o hindi balansyado ang itsura ng pahina, maaaring hindi na basahin ng tao kasi nakakawalang gana dahil hindi maayos ang pagkakadesenyo nito. Pangalawa, upang bigyan antas ang bawat balita, sa English, to grade the news. Hindi lahat ng balita ay may pantay-pantay na halaga. May kailangan bigyan diin at mayroon ding mga balitang suportado o karagdagang impormasyon. Sa pamamagitan ng tamang layout na ipapakita kung alin ang pangunahing balita o headline. Sa subheadline at ang mga mas maliit na ulat,
Halimbawa, mas malaki ang pamagat at mas maraming espasyo na inilalaan sa isang breaking news kaysa sa mga balitang pangkomunidad. Ang layout nito ay tumutulong upang magkaroon ng visual na ranggo o hierarchy ang bawat nilalaman nito. Pangatlo, upang magkaroon ng pahayagan ng sariling personalidad, o sa English, to give the publication its own personality. Ang pag-aanyo rin ay pagbibigay ng natatanging pagkakilanlan sa isang pahayagan tulad ng tao, o ang bawat publikasyon ay may sariling style o estilo. Maaring formal o di formal, maaring din modernong kulay o tradisyonal. Ang layout ay isang paraan para sa ipakita ang karakter o personalidad. Mga pamamaraan sa pag-aanyo ng pahina. Una, sa pamamagitan ng pag-aayos ng ulo o teksto ng balita. Pangalawa, sa pamamagitan ng pag-aayos ng larawan at iba pang ilustrasyon. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng larawan o ilustrasyon. Bukod sa teksto, napakahalaga din ng larawan, graph o chart, iba pang mga ilustrasyon sa pag-aanyo. Ang mga ito ay hindi lamang pampaganda kundi pampatulong pag-unawa ng mga balita. Sa wastong paglalagay ng mga larawan ay naiwasan ang sobrang siksik na teksto sa pahina. Mas naakit ang mga mambabasa, lalo sa mga visual na learner. Mas madaling maunawaan ang nilalaman, lalo na kung technical na masalimot ng balita. Halimbawa, ang larawan ng isang pangyayari ay dapat malapit sa artikulong tumatalakay. Dapat ding isaalang-alang ang sukat at posisyon ng larawan. Mas malaking larawan para sa mga importanteng balita at mas maliit sa iba.